Sisters and brothers in Christ, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
this? Just introduced to us is the Advent calendar. That means someone is coming to the blood Santa Claus, right? Brother. Our Savior's birth is coming. Kaya lahat tayo ay nag-prepare. We just announce our Christmas party, December 14. Amen? Amen. So we are so excited in our Christmas party. Amen. We need to prepare everything. Amen. We need to prepare ourselves. We need to prepare the food, the venue, and also the gifts. Amen? Amen. So excited. So, are we excited? Amen. Are we excited? Amen. The coming of our Lord Jesus. Amen. Sa kanyang pagbabalik, lahat tayo nananabik. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa kanyang pagdating ay dalang biyayang season na ibigay. For the coming of New Year. Aminin na natin ito. Amen! Sister and brother! Amen! So you can sit down now, sisters and brothers in Christ. Thank you po sa ating choir, sa ating mga musician, talaga po. They put the organ, everything, and ating po mga technician sa ating sound system. Salamat sa Diyos, muli silang hinipon ni Yahweh al Shaddai. At hindi ito sila kapiling na naman natin at yung ating sound system ay ganito po, mahusay at liwanag pa sa sikat kahan-araw. Amen? Simulan po natin ang ating topic sa ating po sa Matthew 24, 37 to 44. Ang ating title ay handa ka na ba? Are we ready? Are you sure, sisters and brothers? Ready to face whatever may come into our life? But if we are truly ready, that means we always be strong enough to handle whatever comes on our way. Amen? Dahil sabi natin, siksik-lik-lik, ang biyaya ng Panginoon, if we come and we receive it, we need to share. Christmas is loving and sharing. Amen? We claim in the name of Jesus. Dahil ang pananalita natin at pag-akit natin sa mga bagay, like ang ginhawa ng bawat sa atin, ay para na rin kong prayer yan. Ang prayer nakakaabot sa langit. Amen? See? For example, sisters and brothers, as you say, you are always ready. When a tragedy strikes our family, when pain or loss visit our heart, are we able to endure it? Ay natin isip. At dumarating na mga pagsubok. Hello, are we? Kaya po natin isip. Ang mga pagsubok. What is this purple color in me? Home. So if there's a home, kaya natin isip. Amen? Kapag naniniwala tayo na hindi tayo pabayaan ng Diyos. Because this color is there's a light, God is there. He is the light of the world. Amen? He is the light of the world. And this color represents hope. Kaya kung anong man ang trials, persecution, problem, whatever, financial need, documents problem, there is always hope. Amen? Kung apitan kayo sa Panginoon, huwag kayo bibitaw. Amen? Hope.
hindi tayo mababackslide. Dahil ang prayer partner, always looking for you, always watching you, always helping you. Pagkat ginagamit sila ng ating Panginoong Yahweh, El Shaddai. Amen? Talagang napakaganda ng ating tawag na hangin. Okay? The answer is both yes and no. Yes, we can endure it if we remain deeply connected with Jesus. Amen? No, we struggle when we lost the connection with Him. You see? Nandito tayo. I was touched with these sisters na dumating dito. At sinasabi ko nila 2 hours of drive. Parang po tawa. Nagpas pa sa Ottawa. Dahil pag nag-drive ako sa gusto papuntang Ottawa, I took only an hour and a half. Kasi malaki naman yung dinarap nito. Truck talaga eh. Kaya mabilis kami. That's how God. Our sisters look and longing for the Hawaii El Shaddai. Sister, I'm telling to you, because of that, God will protect you. God will help you. All your need in this country, He will provide you. Just keep on praying. Keep on continuing coming in His Hawaii. Sapagkat Siya ang nagdala sa iyo sa bansang ito, Siya rin mag-aalagang sa atin. Just keep on hold on Him. Amen? Okay? Pag nasa ka at may nag-relationship with the Lord, we are saved. And today, sisters and brothers, we begin the season of Advent. Amen? Adventus in Latin word. And in English, the coming. Amen? The coming. Sino ang darating? Si Jesus Christ. Amen. Ang una, dumating na siya, nakatawang tao, dala ng Espiritu Santo, namatay, pinako sa cross, nabuhay, at nalulok sa kanang kamay ng Ama. Amen? Ngayon, yung kanyang unang pagdating, unang coming niya, to save each one of us in our sins. Amen? He came to this world for you and for me, to all of us, to be saved. Dahil meron na tayong kamahal. Amen? Now ngayon, we are trying to introduce the second coming. The second coming is of Jesus Christ is not for saving us, but still a little bit there. But when the second coming, He's gonna judge each one of us. Amen? Kung gaano tayo kabubuting mga anak. Amen? Kung tayo ay nakikinig at gumagawa ng tama at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Hindi naman sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. That's why every year we have this Advent calendar to remind us that every year we're getting old. Before I was only 62, now I'm 63, now I'm 64. So, sisters and brothers, I encourage you, kung napapalitan ang ating numbers of age, pwede rin naman natin siguro palitan ang ating mga pag-uugali. The truth is hard to accept the truth. Sa totoo lang. It's not really easy to accept the truth. At tumatanda tayo. Amen? Nakikita nyo dito, sumasayaw-sayaw. Selection, meron ng katatanlakan. We need to accept we're going there. Dahil we live and we die.
mamatay ka, you will not die forever. You have to be resurrected again. Ang mamamatay lang ang katawan lupa, ang ating espiritu ay mare-resurrect. Amen? Kaya ang the big question, saan ka? Sa taas o sa baba? Sa taas! Itaas ang mga kamay sa taas! Ay, kababait! Ay, ako sana all. Kababait. Ang sabi ko, darating ang Panginoon to judge the living and the dead. Yung mga namatay, sinabi niya, ito si Pedro, sumunod, nakinig. Ha? Pagdating ko, halika Pedro, dito ka sa tabi ko. Remember the two prisoners that crucified with Jesus? Ano sabi nung isa? Bakit mo kinumutya yung tao na yan? Tayo ay mga animal. Tayo ay mamatay tao. Tayo ay magnanakaw. Pero nagdurusa siya sa parang natin pagdurusa. Huwag mo siyang kutsakin ng ganyan. Respetuhin mo ang tao na yan. Tapos sabi niya, Jesus, sabi niya, pagdating mo sa iyong kaharian, huwag mo akong kalilimutan. Anong sagot ni Jesus? Right away! Right away! Ang sabi niya, I'm coming. Today! Not tomorrow, today! See? Today, you will be si Kristo, nakapakot pa siya, pupunta na sa kingdom. Kita yung kamahal ni Kristo, mga tao talagang malilinis ang puso. Ha? Kayo mga pupunta sa langit, mga malilinis ang puso niya. Nasaan kami na malilinis ang puso? Pero kayo mag-alala, sisters and brothers, God is always there for us. Just repent. Every year, you need to go to confession that, Lord, I am a sinner. Kasi hindi tayo masisip ni Lord. Pag hindi natin accept na tayo ay makasalanan. Amen? We need to accept who we are. We are the sinners. Parating tayo nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Kahit kung natin tayo ng gawin, kahit nagsisipan tayo ng 3 beses sa araw. Because we're still a human being. Amen? Kahit na nagsasalita ako dito, nagsishare ako ng Word of God, sometimes, umaga si Lord, may sinasabing hindi maganda sa isipan ko, pero because I believe, we keep on praying before the start of this gawain to resist the evil man and the evil spirit. We rebuke it in the name of Jesus. Amen? In the name of Jesus. Don't move. Don't do anything without the name of Jesus. I believe. Lahat ng masasamang espiritu, pag sinabi mo, in the name of Jesus Christ, the Son of God, they will trembling, running away. At talunin pa nila si Rita de Vega pag narinig nila ang pangalan ni Jesus. Amen, sisters and brothers? Kayo po nila Panginoon. Yeah. Ang panungulit, sisters and brothers, the Word tells us to prepare materially for the birth of Christ. To buy the decorate and accumulate, but Jesus told us different kind of preparation. Yeah, sinabi mo na ng preparation na gusto ni Lord sa atin. Hindi niya kailangan ng mga magagandang ilaw, hindi niya kailangan tayo ang kailangan ni Lord. Gusto niya tayo ay makasama sa kanyang bahagyan. Diba sabi niya po sa kanya tayo, sabi niya, someone is coming for you, I will go to heaven. Natakot kayo ng mga disciples. Iwanan mo naman kami. Kami iwanan. For someone is coming. The Holy Spirit will come down to be with you. Ang Holy Spirit, yan po ang blanket. Kung baga sa
bakit nandiyan ang Holy Spirit sa atin. Sabi pa ni Jesus Christ, I will prepare. Ano prepare na sa atin? Condominio. Amen? For you, and for you. Gusto nyo makarating sa condominium ni Lord? Be honest to the word of God. Be honest sa lahat mo ng mga inuutos ng Panginoon. Ano bang bagay? Ano bang mga pag-aari? Gano'n man kadami ang pera? Pagkita may mga nagmagnanakaw sa atin sa flat control. Wala silang kumintahan. Wala. Naging ano ng pangalan nila, sikat sila, pero sa sila, kulungan. Amen? Wala tayong pupuntahan pagka tayo gumagawa na hindi tama. Lalaki natin, panatilihin natin sa ating puso, isipan, katawan at kaluluwa ang utos ng Diyos. Pagkat ang Diyos ay mahal niya tayo. Hindi mo, nagpakahirap, makasakit dito sa lupa, pinunsa, pinuraan, sinipa, pinamasarot. Pagdating sa taas, nagpupa kayo ng condominio. Saan pa kayo niyan? Sana all. Di po ba? Amen. Sana all, magkita-kita tayo. Huwag na sa ibabaw. Magkita-kita tayo doon, kita-kita. So, this Advent season, sinasabi ko ng mga parang is the end of calendar of the church. Totoo naman kasi tapos sa misa, tapos tayo misa natin. So, tapusin na natin yung mga luma at masasama at hindi maganda nating ugali. Tingnan nyo si Paul. Ha? Si Paul, ano pangalan natin ni Paul? Si Saul, agam binisan mo, Saul, para sila ulo. Di po ba? Totoo, si Saul ay sila ulo. Siya po yung mamamatay tao. Ganyan sa katulad natin na niniwala sa Panginoon. Lalo na siya ay inuutusan, may reward pa. Pag nakapatay ka ng tatang Kristiyano, meron kang isang barangay po. Okay, pag narinig mo na, isa ulo mo, Kristiyano ito, patay ka. Pag narinig siya doon sa mga, mga general niya, nakapatay ko, ito, isang barangay po. Pero, siya ay naging si Paul. Nangangabayo siya, pagkakabayo niya, kinama siya ng kinagagay, Paul, maktak siya. Di po ba? Kasi, pag kailangan ka ng Panginoon, kahit na sama mo, kahit na tayo nagmamalitis, nagmamalisol, kahit tayo nanininom ng kapwa natin, kahit tayo ay babaguhin na ng Panginoon. Dahil nakikita ng Panginoon na may bugsilang pa rin ang puso mo. Kaya lang gagamit ka ng yablong. Ha? Dahil ang ating Panginoon punong-puno ng pagmamahal. Pag-unawa. Kaya kung darating na bagong taon, nawa sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa sa atin, ang kalimutan, iwanan na sa taong 2025 at mga hindi magaganda. Huwag na natin dali sa 2026. Kaya na, the light here is for hope. Kung akala mo wala ka ng pag-asa, sisters and brother, ang dinito mo ang liwanag ng kabila ng pag-asa. Lumapit lang tayo sa liwanag na yan. Tayo ay mawawala sa piling. Amen? Alam ko, lahat tayo lumada sa mabilis na buhay. Kaya keep hold on in the name of Jesus. Kapag siya ang the light of the world na magbibigay liwanag upang tayong lahat ay makarating at makita natin ang ating naraanan. Amen? So, sisters and brother, ngayon tanong ko, handa na po ba tayo? Amen. Handa na po ba talaga? Amen. My God, talaga naman. Talaga handa na sila.
In the second reading, sisters and brothers who went to the church today, because wala po tayong IT, I hope so that this is the one she or he will choose the second reading. And the gospel emphasize that we must prepare. Kaya sinasabi ko sa second reading, we must prepare. Hindi po yung mga banquet, hindi po yung kung ano-ano. Kasama sa buhay natin yan to praise the Lord. Pero sinachallenge na tayo. Kung kaya natin i-prepare yan, mas we need to prepare our soul. Amen. Amen? Kasi, kahit nabigyan mo yung apo mo, hindi mo naman na makikita pagdating ng tao na tayo na may kukunin ng Lord. Ang tatay mo sa laman natin ay paghuhukom. Kaya kasi sinasabi dito yung sarili natin, what is taken, what will remain. Taken away. Ngayon, halimbawa, may katamya ko dito, bigla siya nawala. Saan siya namunta? Saan siya namunta? Imagine. Pero yan ang sinasabi sa Biblia. The one who will take it away will be judged by our Jesus Christ. Because he came, hindi siya bumaba sa lupa, nandun siya sa nakaupo siya doon sa kanyang throne at tinitingnan, ay Fernando, ulang ka, mas mabigat yung kasalanan mo, tumagilid ka muna dito. O ikaw, pasado ka, ang puti-puti mo masisilaw sa itsura mo, akyat doon. So, yung po mga nawawala, ito po sa ating binasa, yung po napupunta sa kumugulong apoy. Amen? Kumukulong apoy. Magpusa lang tayo ng tubig, gusto na namin, di ba yung kalamin? Di po ba? Pupunta ka pa sa kumukulong apoy. Isipin niyo, sisters and brother, bakit kailangan pa natin pumunta doon? Pinapaliwanag sa atin ng Panginoon kung anong dapat namin gawin. That's why we have a choices. Either smoking or not smoking. It's up to you. Naalala niyo sa gospel sa Timothy na yung mayaman at mahirap. Ito matotoo ito Namatay yung mahirap, namatay din yung mayaman. Kung binabasa niyo yung topic na yun, ang sabi ng mayaman kay Abraham, Abraham! Pwede ba pakitin mo naman yung kamay ni Lazarus sa tubig kasi buhaw na ako dito? Anong ibig sabihin nun? Yung mayaman na doon naka-check-in sa oven, ang temperature is 450 degrees. Kasi actually wala pa si Lord Kaya yung mga namamatay mo, pupunta mo na kumbaga sa bus terminal. Yan ang terminal mo, kasalanan ka. Yan ka sa loob ng oven. Si Lazarus sa napunta? Napunta siya doon sa Abraham Loso. Sa suod. Si itong mayaman, punta sa Hades. Hades ng init. Amen? Kung ating nasusurvive, it was only October this topic. We try to clarify. Try to wake up each one of us. If we always listening and reading the Word of God, it will guide us. It's like a bridge. Dito ang tamang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Diba? Kaya, doon pa lang marirealize natin na there is a boiling river of fire. Ngayon, kung gusto nyo makapunta doon sa Arabang weather na spring, autumn, doon sa Abraham Blossom, masarap ang lakad doon. Para ka lang namamasyal sa luneta. Hindi po ba? At saka dito po sinasabi sa Timothy, sabi ni Paul, October din yan, I fight in
the good fight of my faith, challenge niya si Timothy. And sisters and brothers, wala na si Timothy. Ayaw na si Timothy. Paul reminding us we need to fight for the good fight of your faith and my faith, so that we can be saved in the name of Jesus. Huwag niyong pababayaan. Inumpisahan ninyo dito, inumpisahan ninyo, tapusin nyo, kailangan makasama natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Magkakaroon din tayo ng basta alam natin, pagkasama natin ang Diyos, mayroong kapayapaan, may kaginhawaan. Amen? Yan ang sinasabi sa second reading. Kaya si Sir Sir, how to prepare for the coming of Jesus? The obvious question to ask is, how are we to prepare? Say ko today in the second reading, tapos sinabi ko na po sa inyo, as some advice, sisters and brothers. Sabi ko sa Romans 13:11-14, let us then throw off the work of darkness and put on the armor of light. Let us live honorably as in the day, not in a rebellion and darkness, not in debauchery and licentiousness, not in quarrel and jealousy. Instead, put the Lord Jesus Christ and make provision for the flesh and gratify its desire. Medyo hirapan ako ng isa. Tagalogin natin. Dapat natin gawin ito sapagkat alam niyo paano na upang gumising kayo. Panahon na raw para gumising, kaya pinatutulog isingin na ninyo. Baka kayo magbiyan sa langit. Amen? Gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noon. Tayo'y magsimulang manapit sa Kanya, manampalataya, malalaman na ang gabi at malapit na lumiwanag. Hayuan na natin ang lahat ng gawang masama at talaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Amen? Amen? Okay? Sabi ko, brother, nagkasalanan ba para tayo ay hindi makapunta sa langit? Ay sabi ko sa James 2 verse 10, whoever breaks one commandment is guilty of breaking them all. Only one, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Makikita niyo sa James 2 verse 10. Right it. James 2 verse 10. Isa lang kasalanan, ilan ang commandments, sasakay na yung siya. And finally, Jesus called us to different kind of preparation. He called us to different kind of preparation. He called us in different preparation. Amen. Invite us to repent of our sins through the sacraments of reconciliation, to seek forgiveness and to become and to be reconciled, to seek forgiveness and to reconcile, sisters and brothers, with those we have heard. Think about it. The words, do we heard about it? I think I heard myself. I will ask myself to forgive me. Alam niyo, ang sabi sa Biblia, kung tayo tubo ay nagpapakabama, ay daw po ay? Ay daw po ay?
tayo ay at kung tayo tataas-taasan, tayo ay amen. We clear. Yeah. So, if we hurt somebody or what good, it is our home, our built-in decoration, but our heart remain prepared to receive Him. Amen? Kung pinupuno natin ang ating kapaligiran natin tahanan ng mga umuuting-utita, kailangan i-prepare natin ang ating puso for this Advent season. Sapagkat naniniwala ko, ito ay magbibigay ng linaw at liwanag ang mga kanila na ito sa pagbago ng bawat isa sa atin. Limutin na ang mga galit, limutin na yung mga hinanakit, limutan na po ang dapat limutin na hindi kalulugod sa Diyos. Magmahalan tayo for the coming Christmas because our God is full of love. Amen? Full of love. Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, kung ano si Kristo sa buhay mo, siya dapat ang makikita sa puso natin. Amen? Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali, kung tayo ng kasada, kung hindi tayo nasabing hindi maganda, humingi naman ang patawaran. Patawaran na naman natin. Tandaan natin lahat tayo darating sa oras at araw o ibig gabi na harap sa Panginoon at tayo humingi ng tawad. Sabi ng Panginoon, huwag mong dalhin sa altar ko ang iyong alay. Kung ikaw naman ay puno-puno ng hinanakit, galit, puot, jealousy, na hindi ka lulunod sa bumalik ka doon, dalhin mo yung alay at humingi ka ng patawad at ikay matatawarin ko. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kahit anong pakisunod natin, kahit malutan natin ang katawan natin ng ito, nakikita ng Panginoon kung ano ang laman ng puso. Amen? Kaya mga kapatid, naniniwala ko sa mga oras na ito, ang panahon ay malapit na. Ang panahon ay malapit na. Amen? Christ, put this in our mind because this is true. Ang pagbabalik ni Jesucristo ay isang pangako. Amen? It's a promise. Never leave you nor forsake you. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Iniwanan ka man ng asawa mo, iniwanan ka man ng anak mo, iniwanan ka man ng pamilya mo, pero ang Diyos nandiyan dyan sa iyo. Kaibigan mo na tinuring mong pangamang buhay, iniwanan ka, pero ang Diyos hanggang kamatayan, kasama natin siya. Amen? Bakit? Kapag umupo, tayo napatay na siya ang magiging kasama kaharap natin. Amen? Ang pagbabalik ni Jesucristo ay isang pangako. Kung kailan magaganap ay isang malaking sikreto. Amen? Ang kanyang pagbabalik ay walang nakakalam kahit ito isang malaking sikreto. Ay ang Diyos ama lamang ang nakakalam. Kasi for example, alam mo babalik si Kristo sa February 14, Valentine's Day ba 2026. Isipin mo, sisters and brother, ilang buwan pa yan? December, January, February, meron ka pang 3 months before to surrender yourself to the Lord. Ay, marami pa siya babalik. Ay, gagawa mo
una ko na maraming kasalanan. Pag nasagad-sagad ko na yung kasalanan, saka ko babalik sa kanya. Ayaw niya Panginoon ng ganun. Ang gusto niya maging focus tayo sapagkat walang nakakalam kung kailan siya babalik. Kagaya ng isang magnanakaw, hindi ang papasok ng bahay mo na ipapaalam sa iyo. Ganon ang sitwasyon ng Panginoon. Walang nakakaalam. Amen? Be ready. Be ready. Be ready. Amen. Focus. Focus to our Lord Jesus Christ. Amen. Walang nakakalam. Ito isang malaking sekreto. Amen. Heavenly King, Almighty God the Father, sa mga oras na ito, kami po ito sa puso nagpapasalamat sa mga mensahe mo. Salamat, Holy Spirit, for using each one of us here to listen and to feel the message of this gospel. Because we believe, Lord, lahat po kami, gusto po namin makarating sa iyong kaharian. Kaya amin pong panalangin na kami po iyong gabayan. Huwag niyo kami pagabayan. Bigyan niyo kami ng kaalaman at karunungan na nagagaling sa iyo, Panginoon, upang marating namin ang iyong kaharian. Tulungan mo kami, Holy Spirit, to cast away all those evil things that hinders us for the kingdom of God. Ya Panginoon, Jesus Christ, aming pong prayer request ay aming pong itinataas. Whatever prayer request, whatever you live up in the name of Jesus, yan po man ay mga healing, miracles, love, peace, unity, financial health, trouble, job, family problem, documents. Sabi po ng Panginoon, as you said in your word, knock, and the door will open. Amen? Sisters and brothers, keep on knocking. Alam ng Diyos na tayo makukulit. Kaya, alam na ang ating mga pangangailangan. Huwag tayong suko. The handle of hope is in there, giving us light, the light of the world. Keep on knocking. Amen? Oh, when we believe in the name of Jesus Christ, the Son of God, He will answer all our prayer in His will to be done. We love you, Lord Jesus Christ. And sisters and brothers, to all of you, Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. See you next year. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise